Nandito tayo ngayon mga kamata sa area. So kaya lang medyo malaki ang tubig sa ngayon. Sa batong ito mga kamata ay mayroong sinabing under the big rock 5 to 10 meters. Itong mga dot na ito mga kamata ang nagbibigay ng direksyon kung nasaan yung batong malaki na merong item sa ilalim na sinasabi doon sa marka na under the big rock. So, ito yon mga kamata. Yan. So, ang direksyon yan mga kamata ay papunta dyan. So, pag yan ay lalapatan mo ng kompas, ay papatak siya ng east mga kamata. At pag susukatin mo yan mula dyan, ay papatak siya ng 10 meters. So, lapitan natin mga kamata. So, dito mga kamata ay ipapakita ko sa inyo kung paano natin kukunin kung ano man yung nandito na sinabi doon sa marka na sabi ay under the big rock. So ito mga kamata, kakaiba yung mga ipapakita ko sa inyong pagbasa. So ngayon nyo lang ito makikita yung ganitong klase ng pagbasa at ipapakita ko sa inyo kung ito ba talaga ay mayroong katotohanan. Sa tingin ko mga kamata, itong batong ito ay may bigat siya na 5 to 7 tons mga kamata. So medyo may kabigatan din at ang kailangan siguro natin dito mga kamata ay chain block. Kasi kung mano-mano lang, kami lang dalawa ang magkatulong. Yung kasama ko mga kamata ay 62 na siya, senior na mga kamata. Kaya medyo may hirapan tayo kung yan ay babasagin natin o mamano-manuhin lang. Siguro talagang kailangan natin bumili ng chain block mga kamata para matanggal natin yan. Hindi ko na patatagalin ito mga kamata. So ngayon ay itetest natin kung talagang positive itong batong ito. Susubukan nating hukayin mga kamata kung ano makikita natin. Ito na mga kamata yung resulta sa pag-test natin kanina. Inukay namin ang gilid at ito yung nakita natin mga kamata. So dito mga kamata sa ilalim na to, yan, meron pang batong malaki. So yung batong malaki ay nakapatong dyan sa isa pang bato na malaki. At sa tingin ko mga kamata ay positive ito. At ito mga kamata ay solid rock, yung buhay na bato. At yung pinakang dig spot mga kamata ay napaliligiran ng mga batong malalaki na mga solid. So nagsilbing trap siya mga kamata. So ito mga kamata, yan, dito yung pinakang dig spot. At itong batong ito, yung bigat niya ay nakahilig papunta doon sa pinakang dig spot niya. So ayan o. Kaya hindi po pwede talagang hindi siya aalisin. Kasi kapag yan ay nakukay mo na yung ilalim na yan, ay ang posibleng mag-bar down yan pababa. Mahulog doon sa pinakang hukay. So ang estimate ko dito mga kamata ay hindi siya lalalim ng masyadong malalim. Estimate ko mga siguro malalim na rito mga kamata ang 15 feet sa area na ito. At ito mga kamata ay nakuha namin dyan. So bato na letter D. Yan. Napakabigat niyan mga kamata. Solid rock talaga siya. Mga kamata ang nagsasabi na nasa tamang direksyon tayo ng paghukay. So, ibig sabihin doon talaga yung pinakang daan papunta sa item. So solid rock siya. At itong batong ito mga kamata ay hindi siya basta-basta mababasag. Kahit ilang daang taon ang dumaan ay hindi siya mababasag talaga dahil napakatigas niya. Sulit siya mga kamata. So ang bigat niya siguro mga yan, laki niya nasa 50. So dito siya nakalagay mga kamata. Yan. Diyan siya nakasingit sa gilid na yan. Diyan sa may baba na yan. So yan ang nagsasabi na diyan mismo ang daan papunta sa item. At yung batong malaki na yan ay kailangan din nating alisin. Ito, yan, yung isa na yan. At ito mga kamata, mapapansin nyo, meron siyang hidden marker mga kamata. So hindi natin makikita yan kung
hindi natin hinukay ito. Lolobat na ang ating camera mga kamata, medyo lumabo na. So ito mga kamata ay meron pa ditong kaming nakuha na mga sign na nagsasabi na dito talaga yung pinakang daan papunta sa item. So ito mga kamata, yan, mga bato na bilog-bilog. Ayan, napakarami yan, siguro nasa 15 pieces na maliliit, tapos meron din siyang malalaki. Sa tingin ko mga kamata, tama ang sinabi nung sign sa bato, under the big rock mga kamata. Masusubukan natin mga kamata kung ano ba yung nilagay nila dito sa ilalim. So, papakita ko sa inyo yan mga kamata kapag nahukay natin ito. So ang goal natin mga kamata ay alisin yan, tanggalin yung bato na yan. Nakabili na tayo mga kamata ng chain block. Ito yung extra kadena niya na binili ko na may haba na 20 meters. Kasi medyo malayo mga kamata yung pagtatalian natin ng chain block para mahila natin yung batong malaki. Kaya nagbili ako ng extra kadena. So ang laki nito mga kamata ay 10 mm. So, may haba siya na 20 meters. At ang bigat niya mga kamata ay nasa 45 kilos. So ganun siya kabigat. So ito ay high tense na kadena mga kamata. At masusubukan natin ito mga kamata kung gaano katibay itong kadena na ito. At kung sakaling maganda talaga siya, ay pwede nyong, yung sa mga gustong bumili, ay pwedeng ito na rin ang bilhin nyo mga kamata, yung ganitong klase. Kaya masusubukan natin. So ito mga kamata ay nasa 5 tons itong chain block na ito. Ang kinukuha ko kasi mga kamata ay 8 to 10, ay wala naman. At ito lang ang available doon sa binilhan ko. So kaya ito lang yung ating nabili. So sa tingin ko naman ay okay naman siya. At tatagal din naman. At ang bigat nito mga kamata ay nasa 35 kilos. Ito lang chain block na ito. So meron na siyang free na kadena na 3 meters mga kamata. So ayan. At yung kadena niya ay nasa 10 mm din ang size kasi laki siya nung binili ko. So yan mga kamata ay hindi ko idudugtong, kasi kung idudugtong ko dyan ay napakahaba niya at sobrang bigat. So bibilang ko na lang yan ng clamp para maidugtong siya na pwedeng maalis. So yan mga kamata. So doon sa mga gustong bumili mga kamata ay pwedeng ito na rin ang bilhin nyo kapag na-test natin na talagang itong chain block na ito ay maganda at saka matibay. So subukan natin ito doon mga kamata. At sa tingin ko naman ay talagang kaya na rin ito yung bato na yun na malaki na may bigat na mga 5 to 7 tons ang estimate ko doon. So yun naman ay hindi naman natin bubuhatin, kumbaga hihilahin lang natin siya ng konti para maalis lang doon sa pagkalagay. Kaya sa tingin ko kaya na nitong 5 tons na chain block. So, nasa 45 kilos ang bigat nito mga kamata. Ito lang chain block na ito. Kaya nga iniisip ko ay medyo mahirap din dalahin doon sa area dahil napakalayo. Ito mga kamata yung tatak niya, yung bigat na kaya niyang buhatin. Yan. Yan, nasa 5 tons. Ayan mga kamata. So yan yung pinakang bigat na kaya niyang iangat. So, siguro kaya na nito yung bato na yun na malaki. So susubukan natin kung talagang kakayanin nga niya pag nandun na tayo sa area mga kamata. So, papakita ko yan sa inyo mga kamata pag hihilahin na natin yon. At doon sa mga gustong bumili ng chain block na gagamitin sa ganitong gawain, pwedeng pwede mga kamata. So ito nasa ano lang ito nasa butin din mga kamata ng 30 plus 30k mga kamata. So yun ay may discount naman ako doon sa binilhan ko nito, kaya umabot lang siya ng nasa 30 plus. So yung kadena kasi mga kamata ay medyo may kamahalan ng metro. So nasa doon sa binilan ko, ang metro ng kadena ay nasa 1.8 ang isang metro.
Kaya medyo may kamahalan din talaga mga kamata. Pero sabi nga, kung may makukuha naman tayo doon, okay lang din. At least mababalik din naman yung ating ibinili nito kung sakaling may makuha tayo. Kung wala naman, may at least meron tayong gamit or may magagamit tayo. Kaya makikita natin mga kamata kung ano talaga yung nandoon na nilagay nila sa ilalim ng batong malaki na yun. At yun ay i-share ko rin sa inyo mga kamata kung sakaling loobin ng Diyos na makuha natin kung ano man yung inilagay nila doon sa ilalim. At ang vision ko mga kamata sa channel na ito ay makapagbigay ng tulong mga kamata sa mga taong nangailangan, lalo na ron sa mga taong may sakit at walang pambayad, walang pampagamot. So makatulong tayo mga kamata, magamit natin yung ating makukuha sa ganitong gawain. So maibahagi natin. So, lalo na ron mga kamata sa mga subscriber natin na mga taga-subaybay natin dyan. So ako nagpapasalamat sa inyo mga kamata sa inyong panonood. At ang mission ko naman mga kamata ay ibahagi sa inyo yung kaunting kaalaman ko sa lahat ng bagay gamit ang channel na ito. At una na nga dyan mga kamata ay yung pagbasa natin sa mga nakaukit sa bato. At ang maganda mga kamata dito sa ating gagawin ay yung pagbasa na gagawin ko ay ilulocate natin para mayroon kayong idea na talagang tama yung pagbasa na ginawa natin. So ipapakita ko yan sa inyo mga kamata. Kaya abangan nyo po yan mga kamata. Sa mga susunod po nating video, iisa-isahin po natin yan para magkaroon po kayo ng mas malinaw na idea tungkol dito. Ito mga kamata yung area at yun yung bato na aalisin natin, na gagamitin natin ng chain block. Ito naman yung bato na mayroong sign. Yan, nasa gitna siya ng sapa or ilog mga kamata. Medyo napahaba na ang video natin mga kamata. So kita-kita na lang tayo mga kamata sa susunod na video. So abangan nyo yung pag-alis natin doon sa batong malaki. So yun lang mga kamata at maraming salamat sa inyong panonood.